Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Starla, 26 years old. Lumaki ako sa pamilyang hindi lang basta relihiyoso. Kumbaga, may mga luklukan kami. May mga dasal na hindi lang basta binibigkas. At may mga gabay na hindi mo nakikita. Pero kapag nandyan na ramdam mo. Matagal ko nang gustong ibahagi ito. Pero sa totoo lang, tuwing binabalikan ko, parang bumibigat ang hangin sa kwarto. Parang may nakikinig. At baka nga, meron talaga. Marami kaming inaalagaan ng mga banal na imahe sa aming bahay. Pero may isa na espesyal, si Santo Niño. Hindi lang siya basta ribulto. May mga manggagamot sa liblib na lugar sa Quezon, sa bandang paanan ng Mount Panahaw, ang nagsasabi na, may mga luklukan na may laman. Hindi laman na tao kundi espiritual na banal na nakapaloob sa mismong ribulto. At yung Santo Niño namin, sadyang kakaiba. Tuwing gabi, minsan bigla na lang lalamig sa may altar, kahit taginit. Minsan, may amoy na parang kandilang namamatay, o kaya parang usok na hindi mo makita. At minsan, kapag may bisitang hindi magandang dala, parang nag-iiba ang tingin ng ribulto. Isang gabi, napatanong ako sa aking isip, ano po bang itsura ninyo? Ang tunay niyong anyo? Nung gabing yun, napaginipan ko siya. Isang batang lalaki, mga bandang 7 years old. Kulot ang buhok nito, maputi, pero yung mukha niya, parang nagliliwanag. Hindi mo ito kayang titigan ng matagal. Pagkagising ko, pinilit kong alalahanin. Pero parang may kamay na bumipigil sa aking utak. Naalala ko tuloy ang saad ng mga matatanda. Kapag natandaan mo raw ang buong mukha ng banal, bilang ng mga araw mo. Simula noon, hindi ko na ito inulit. Fiesta noon, galing kami sa prosesyon, tapos dumiretso kami sa isang simbahan sa Bulacan, sa may bandang rural na bayan. Yung lugar na pagdating ng gabi, puro kadaliman na lang ang natitira. Masaya naman nung una. May prosesyon, tugtugan, at tawanan. Hanggang sa napansin namin na may lalaking nakikijoin. Hindi ko siya kilala. Pero alam mo yung tao ng kapag dumaan, para may kasamang kakaibang anino? Tawagin na lang natin siya na Kuya Tikoy. Cute name, pero kabaliktaran ng aura niya. Ngumingiti siya, pero yung mata niya parang walang buhay. Pagdaan ng aming Santo Niño sa harap niya, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Nanlamig daw siya, tapos bumulong siya, narinig ng malapit. Nagbigay pugay sa akin ang Santo Niño ninyo. Natahimik kaming lahat. Akala ko joke lang, pero hindi siya tumawa. Dinugtungan pa niya. Nagpakilala siya sa akin. Mataas na uri daw siya ng engkanto. Meron siyang korona. Nang marinig ko yung salitang korona, parang may tumusok sa aking batok. Tapos sabi pa niya, pwede ko raw siyang maging katuwang sa panggagamot. Pero may kapalit daw. Tataniman ako nito ng elemento, lamang lupa, kasama sa aking katawan. At ang pinaka nakakabigla, gusto kanyang kunin at gawing kaibigan. Saad niya sa akin. Kinuha niya ang aking Facebook at nag-usap kami sa chat. Sinabi niya yung pinakakakaiba. Hindi maring sumanib ang banal sa katawan ng tao. Sasabog ang katawan. Sadyang makasalanan ng tao. Pero kung totoo yun, bakit buhay pa kami? May mga alagad na bukas ang ikatlong mata. May mga gabay na kasama nila. At may mga panaginip na hindi normal.
Doon ako napatanong, magbibigay pugay ba ang banal sa kaliwa? Engkanto ba talagang nasa Santo Niño namin? Tutulong ba siya sa mangkukulam? Nangyari ito noong January 23, 2025. Gabi noon, tahimik, pero mabigat ang hangin, parang may paparating. Dumating ng mga alagad na naniniwala na may laman ng aming Santo Niño. Kasama nila ang medium. Tawagin na lang natin siya na Ate Kay. Pag-upo pa lang niya, parang may malamig na dumaan sa aking likuran. Nagsimula si Ate Kay na magsalita, pero hindi na sa kanya nagmumula ang boses. Mas mababa ang boses, mas matalim, mas mabigat. Una, nagsalita ang boses na lumalabas kay Ate Kay tungkol sa pagbibigay pugay. Tumawa siya, pero hindi masayang tawa. Ako talaga magbibigay pugay sa kanya? At sino naman siya? Ako ang binibigyan ng pagpupugay. Sarang tanging bibigyan ko lamang ng pagpupugay ay ang may nilikha. Pangalawa, nagsabi ito tungkol sa mataas na uri ng engkanto. Dito na siya nagalit. Biglang lumamig ang buong bahay. Walang may karapatang ihalin tulad ako sa limang lupa. And I swear, parang may huminga sa bintana kahit sarado. Malabong-malabo akong mahalin tulad sa kanila. Pangatlo, tungkol naman sa panggagamot. Ang tungkulin ko lang ay ang magbigay ng babala, sakuna, epidemya, at kung manggagamot man ako para lamang sa aking mga alagad. Nang ikwento namin ang lahat ng tungkol kay Kuya Tikoy. Tumahimik siya. Tapos ngumiti si Ate Kay. Pero hindi yung ngiti ni Ate Kay. Bibigyan ko siya ng mensahe. Bibisitahin ko siya sa kanyang pagtulog. Hintayin niyo ang balita sa unang Biyernes. Nung gabing yun, hindi na ako nakatulog. Dumating nga ang first Friday ng February. Nagtipon kami ulit sa bahay. Tahimik ang lahat. Ang tanging tunog lang ay yung mahina at paulit-ulit na tik-tik ng orasan. Pagkaupo ng medium, hindi na kami nagtanong. Siya na mismo nagsalita. Napuntahan ko na siya Nanikip ang dibdib ko. at hindi niya ako kinaya. Nagkatinginan kami lahat. Hindi na siya makakatulog pa ng payapa. May isa sa amin na nagtanong, ano pong nangyari sa kanya? Tumawa lamang ito. Tinawag niya ako sa panaginip, pero hindi niya alam. Hindi lang ako ang sumagot. Tapos, biglang tumahimik yung medium. Parang may nakabara sa lalamunan niya. Tinitigan niya kami isa-isa. Tapos sabi niya, sa sobrang hinang boses, May sumama. nanlamig ang aking mga daliri. Sumama? Ano pong sumama? Tanong ko. Hindi siya nakasagot agad. Napatingin siya sa altar, sa Santo Niño. At doon, may napansin ako. Yung Santo Niño namin, may bago na. May maliit na korona na ito sa ulo. Eh wala naman itong korona dati. Parang bigla na lang lumitaw. Sabi ko sa aking sarili, baka nilagyan lang ng kasama ko. Pero nung lumapit ako, hindi pala ito ordinaryong korona. Ito'y kulay itim. At ang mga ukit, parang mga mata. At ang mas nakakapangilabot, habang nakatingin ako, parang gumagalaw. Parang tumitibok. Nagsalita ulit ang medium na si Ate Kay. Akala niya, kukunin niyang liwanag para sa dilim. Pero ang totoo, siya ang kinuha. Tapos biglang tumingin ang medium sa akin. Diretso. Parang alam niyang lahat ng iniisip ko. At bumulong siya ng isang pangungusap na hanggang ngayon, hindi ko malilimutan. Starla, huwag
magtataka kung may makikita kang nakatingin sa bitana mo mamayang gabi. Kasi hindi na siya umuwi. Nung gabing yun, umakyat ako sa aking kwarto. Hindi ako makagalaw sa kaba. Pinatay ko ang ilaw. Pero kahit nakapikit ako, parang may nakatingin pa rin. Hanggang sa may narinig ako. Mga katok. 1, 2, 3. Mula sa bintana. Hindi malakas. Yung katok na parang kukulang ginamit. Parang sinasadya. Dahan-dahan ko binuksan ang kortina. At dun ko nakita si Kuya Tikoy. Nakatayo sa labas. Basang-basa. Hindi ko alam kung ulan o pawis o dugo. Pero ang mas nakakatakot, hindi siya nakangiti. Hindi rin siya galit. Wala lang siyang emosyon. At sa noo niya, may marka ng korona. Parang sinunog sa balat. Tapos binukan niyang kanyang boses. At sa sobrang hina ng boses niya, parang hangin lang. Binigyan mo ako ng pangalan. Ngayon, sa'yo naman ako. Bigla kong sinara ang kortina. Tumakbo ako papuntang altar. Nagsindi ako ng kandila. Nagdasal ako ng malakas. Pero sa bawat dasal ko, palakas ng palakas ang katok sa bintana. Hanggang sa may narinig akong boses sa aking likuran. Hindi galing sa bintana. Sa loob ng bahay. Sa loob mismo ng sala. Yung boses na parang may ngumunguya ng salita. Hindi ka niya maililigtas dahil may corona na siya. Lumingon ako at nakita ko ang Santo Niño. Nakangiti, pero hindi yung ngiting dati. Ngiti na parang nanunuya. At sa ilalim ng altar, may anino. Isang aninong may 2 paa, pero 4 ang kamay. At dahang-dahang umaakyat. Simula noon, hindi na ako natutulog nang walang ilaw. At hindi na ako muling nagtanong kung anong itsura ng banal. Kasi baka sa susunod, hindi na panaginip ang sagot. Nangyari ito noong 2013. Panahon na liaison officer pa ako. Sanay ako sa biyahe. Sanay sa mga meeting. Sanay sa deadlines. Pero hindi ako sanay sa bagay na hindi may papaliwanag ng papel at pirma. May regular akong pinupuntahang construction company noon sa Taytay, Rizal. Malapit sa munisipyo. 4 na beses na ako nakabalik doon, kaya kabisado ko na halos ang lahat. Lalo na yung guard na laging naka-duty sa gate. Si Kuya Berto ay mabait, palabiro, at laging may dalang termos ng kape. Siya yung tipo ng tao na kahit nakakapagod ng kanyang trabaho, magaan pa rin ang kanyang aura. Kaya nung pang-5 punta ko, nagulat ako nang hindi na siyang bumungad sa akin. Pagkababa ko ng sasakyan, may guard na naka-uniforme pero halatang baguhan. Mas bata ito kay Kuya Berto. Tahimik. Ang tingin niya para laging may malalim na iniisip. Good morning po. Bati ko sa kanya. Tumango lamang ito. Napansin ko agad yung kamay niya ay nanginginig habang hawak ang kanyang logbook. Kaya napatanong ako, Kuya, bago po kayo dito, nasan po si Kuya Berto? Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid, parang sinisigurado na walang ibang nakikinig. Tapos bumulong siya, halos hindi ko marinig. Sir, ako nga po pala si Daniel. Pinalit lang po ako muna dito. Nagpalipat po kasi si Kuya Berto. Ayaw na raw niyang bumalik. Napakunot ang aking noo. Bakit naman? Hindi kagad siyang sumagot. Huminga muna siya ng malalim. Tapos sa kanya sinabi sa akin, project po kasi kami. Sa bundok. Kwento ni Daniel,
May proyekto nga daw ang kumpanya sa isang liblib na bahagi ng Rizal, sa may bandang Tanay, malapit sa mga masukal na parte na puro puno at bangin. Hindi ko na tinanong kung eksakto saan, pero ang sabi niya, "Sir, dun po sa lugar na kahit tanghali, parang gabi pa rin." Dun daw, nagbulldoze sila ng lupa. Maraming mga putong pinutol. May ginawang kalsada para mapasok ang equipment. Tapos nagtayo sila ng barracks. Isang improvised na kubo na gawa sa yero at kahoy para bantayan ang mga materyales. Mga kahoy, semento, bakal, kagamitan, at gasolina. At dahil remote area, guard yung naka-duty doon. Walang ilaw ang poste, walang kapitbahay, at wala ring signal. Ang pinakamalapit na kabihasnan, isang maliit na rural na sitio na ilang kilometro pa ang layo. Ayon kay Daniel, sa unang araw pa lang niya doon, napansin niya yung kakaiba. Sa gabi, hindi lang basta kuliglig ang marinig. May mga tunog daw na parang ibon. Pero, hindi niya kilala. Minsan naman, parang may umiiyak. Minsan, parang may tumatawang bata, pero galing sa puno. At ang pinaka nakakatakot, minsan pa raw, marinig nila yung mabigat na pagaspas na parang pakpak, pero wala naman nakikitang lumilipad. Akala niya nung una, guni-guni lang niya. Kasi syempre, kapag pagod ka at puyat, may mga tunog kang mapagkakamalan. Hanggang sa dumating yung gabi na siya na lang ang mag-isa. "Sir," sabi ni Daniel habang mas lalong bumababa ang kanyang boses. "Mag-isa po ako nung gabing yun." 24 hours straight daw ang kanyang duty. Ang kasama niyang guard, umuwi muna ito upang makapagpahinga. At ang kanyang kapalit, late naman. So ang natira? Si Daniel. Kasama ang kanyang baril, mag-isa sa barracks, at nababalot ng kadiliman. Bandang alas 11 ng gabi, bigla na lang daw tumahimik ang paligid. Hindi yung normal na katahimikan. Yung klase ng katahimikan na parang may huminto sa paghinga sa gubat. Tapos may narinig siya. Mga kaluskos. Sa una, akala niya daga o kaya pusa. Pero mabigat. May diin. Parang may naglalakad na hindi nagmamadali. Sumilip siya sa maliit na bintana ng barracks. Wala naman. Pero ramdam niya, may nakatingin sa kanya. Lumipas ang ilang minuto. Nakita niya sa kadiliman. Isang anino. Hindi malinaw ang hugis, pero halatang may katawan. Paligid-ligid daw ito sa mga nakatambak na bakal at kahoy para naghahanap ng daraanan. Sabi pa ni Daniel, "Hindi po siya tulad ng tao na may ingay ang paa. Sir, parang dumudulas lang siya sa lupa." Kaya ang ginawa niya, binuksan niya ng malaki ang bintana ng barracks para mas makita pa ito. At doon na nangyari ang hindi niya inaasahan. Biglang huminto yung anino. Parang napansin siya. Tapos dahang-dahang lumapit. Habang lumalapit, unti-unti nagkakalinaw ang itsura nito. Tao ang katawan. May kamay, may paa, may balikat. Pero ang ulo, dun siya halos mawalan ng malay. Sabi ni Daniel, "Sir, yung mukha po niya." Hindi niya masabi kaagad. Nanginginig ang kanyang katawan. "Tama po ba, sir? May tao ba talagang ganun?" Pinilit niyang ikwento. Mahaba daw ang nguso nito. Parang sa aso, pero hindi talaga aso. Malapad ang bunganga. At yung dila, sobrang haba.
nakalawit hanggang baba. Basa, makintab, parang may laway pa na tumutulo. At ang mga mata nito, hindi raw normal na mata, parang baga na nagliliyab sa kadiliman. Tapos bigla itong umisi. At doon niya na-realize na hindi lang ito basta nakatingin sa guardhouse. Nakatingin siya mismo kay Daniel. Napatras bigla si Daniel. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang kanyang baril. Hindi niya alam kung tao ba yun o hayop o kung ano. Basta ang alam lang niya, kapag hindi siya gumalaw, malamang siya ang gagalawin. Kaya pinaputukan niya ito. Tumalsik ang liwanag ng muzzle flash doon sa dilim. Umalingaw-ngaw ito sa buong bundok. At sa loob ng isang segundo, nakita niya ito ng malinaw. Ang mukha nitong nilalang na ito ay hindi lang pangit. Parang nabubulok. Parang may mga sugat. Parang may balat na nakabaliktad. Parang may parte na nawawala. Pero buhay pa rin. At yung tamaan nito ng bala, hindi ito bumagsak. Hindi rin ito sumigaw. Ang ginawa lang nito ay tumawa. Hindi malakas, pero yung tawa parang tumago sa dibdib ni Daniel. Tapos mabilis itong tumakbo papunta sa kakahuyan. Pero bago mawala, lumingon pa raw ito. Nilabas ang dila sa hangin. Parang sinasabi, Alam ko ang amoy mo. kinabukasan, matapos ang 24 oras niyang duty, dumating na rin sa wakas ang kapalit niyang guard, si Kuya Jomari. Pagdating ni Kuya Jomari, napansin kaagad niya ang baril. O Daniel, bakit kulang yung bala natin? Tanong nito. Napalunok naman si Daniel. Dahil sa sobrang takot, ayaw niyang sabihin ang totoo. Baka hindi siya paniwalaan. Baka pagtawanan lang siya. Baka lalo lang siyang mapahamak. Kaya nagsinungaling na lang siya. May magnanakaw kasi buddy. Sabi nito. Pinaputukan ko. Tahimik lang si Kuya Jomari. Tapos bigla itong tumawa. Puti na lang. Napatingin sa kanya si Daniel. Anong buti na lang? Tumingin si Kuya Jomari sa gubat. Yung tingin niya parang may kinakausap. Tapos sinabi niya sa isang casual na tono na parang normal na bagay lang. Akala ko kasi pinuntahan ka dito ng mga aswang. Nanlaki ang mata ni Daniel. Aswang? Pabulong niya ang tanong. Tumango si Kuya Jomari. Dito kasi sa lugar na ito, buddy. Matagal na yan. Kaya nga ako nagpapalipat ng duty dati. Doon nalaman ni Daniel ang totoo. Hindi pala first time na may nangyari. May mga nauna ng guard na biglang nagkasakit pagka-uwi. Nagkalagnat na hindi bumababa. Nagising na may mga pasa at kagat. At yung iba, hindi na talaga bumalik sa trabaho. Sad pa ni Kuya Jomari. Hindi mo ba napansin? Kapag gabi, may mga huni na hindi normal. Tapos biglang tatahimik. Pag ganyan, may lumalapit na. Tapos biglang naging seryoso si Kuya Jomari. Buddy, sabi nito, dapat may written report ka. Bakit? Bakit, buddy? Tanong naman ni Daniel. Kasi kapag nagka-investigation, tatanungin kung bakit kulang yung bala. Dapat may record. Kasi hindi lang tayong tinitingnan dito. Ha? Sino pa? Nagulat na sabi ni Daniel. Tumingin si Kuya Jomari sa paligid ng barracks. At bigla niyang binaba ang kanyang boses. Yung mga hindi tao. Akala ni Daniel tapos na. Pero hindi pa pala.
Kinagabihan, habang natutulog siya sa barracks, siya'y nanaginip. Nasa loob daw siya ng barracks, pero hindi siya makagalaw. Parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Tapos may narinig siyang tunog sa may bintana. Parang kuko na kumakayod sa yero. Dahan-dahan niyang binaling ang mata niya sa bintana at dun niya nakita yung nilalang. Pero ngayon, nasa loob na. Hindi na siya nasa labas. Nakatayo lamang ito sa may sulok, parang aninong may laman. At ang dila nito, mas mahaba na. Tapos bigla ito nagsalita. Boses na para bang dinudurog na kahoy. Hindi mo ko dapat na pinaputukan. Umiyak si Daniel sa kanyang panaginip. Gusto daw niyang sumigaw, pero walang lumalabas na boses sa kanyang lalamunan. Tapos lumapit yung nilalang at inamoy-amoy ang kanyang liig. Akin ka na. Nagising si Daniel na basang-basa ng pawis. Pero hindi lang pawis ang naramdaman niya. May hapdi sa kanyang liig. At nang hinawakan niya ito at pagtingin niya sa kanyang kamay, may dugo. Tumakbo siya sa salamin na nasa barracks at doon niya nakita may marka sa kanyang liig. Hindi kagat ng hayop, hindi sugat sa pako, 3 guhit, parang mula sa mga kuko. At sa gitna ng mga guhit, may bilog na pasa, parang sinipsip. Kinabukasan, hindi na siya tumuloy. Hindi siya muling bumalik sa Taytay. Hindi na rin siya nag-duty sa bundok. Nagpaalam siya at lumipat. At dun sa construction company, nalaman namin na si Kuya Berto pala yung dating guard. Hindi umalis dahil sa pagod. Umalis siya dahil may nakita rin siya noon. At bago siya tuluyang umalis, sinabi niya sa isang kasamahan, "Hindi lang kami basta bantay sa materyales. Bantay din tayo sa sarili natin." Napansin ko na nanginginig pa rin siya. Kaya tinanong ko siya, Daniel, okay ka na ba ngayon?" Tumingin siya sa akin. At sa mga mata niya, may takot pa rin na hindi matanggal. Sir, sa totoo lang, hindi po." Bakit?" Nagtataka na tanong ko. Dahan-dahan niya binuksan ang kwelyo ng kanyang uniforme at nakita ko yung marka sa kanyang liig. Hindi pa rin nawawala. Pero ang mas nakakatakot, may bago. May mga maliliit na pasa sa paligid. Parang paulit-ulit siyang binabalikan. Tapos bumulong siya. "Sir, minsan po paggising ko sa bahay, may putik sa paanan ko. Parang nanggaling ako sa bundok. Pero hindi naman ako umaalis." Nanlamig ang buong katawan ko. "Daniel, paano mo naman nasabi?" Tanong ko sa kanya. Tumango siya sa kanyang bag. May dala siyang maliit na papel. Lumang logbook sheet. Nakasulat doon ng report na hindi niya naipasa. At sa dulo ng papel, may marka ng putik. Parang yapak. Hindi mula sa tao. Hindi rin mula sa hayop. At ang pinaka-last line ng report niya, nanginginig ang sulat. "Kulang ang bala, pero mas kulang ang oras ko. Kasi may sumunod." Pagkatapos niyang sabihin yun, biglang humangin sa guardhouse. Kahit nakasarado naman ang pinto, sarado ang bintana. At sa likuran ko, may narinig akong mahinang tunog. Parang kuko na humahagod sa bakal. Here's more. Story time tungkol sa pinaka-creepy kong experience sa Pilipinas. 7 years ago na itong nangyari pero hindi ko talaga siya makakalimutan, as in lahat ng pangyayari dito talagang nakatatak sa utak ko. So ganito nangyari.
Dati kasi akong financial advisor sa ProLife UK. So, meron kaming meeting, weekly meeting siya. Tapos, ginanap namin yun bandang Quezon Avenue yata, if I'm not mistaken. Yung bang malapit na bandang Tomas Morato. So, yung meeting namin around 5:30, 6:30 p.m. Tapos, naglalast siya ng mga 2 hours. And then, after nun, kaming tatlo, si Cherry, si Ma'am She, tapos ako, naisipan namin na magstay pa muna. So, sabihin natin mga 8:30 p.m. na yun, hindi naman sobrang late. So, naglakad-lakad pa kami kasi naisip namin na gusto naming mag 2 bottles kasi nga maaga pa. Pupo kami sa isang bar. Wala, kwentuhan lang talaga as in 2 bottles and hindi naman kami nag-inom ng bonggang-bongga. Talagang pamparelax lang. So, after nun, nagkayayaan na kami na umuwi. And magkakalapit lang kasi kami ng bahay, mga mi. So, nag-taxi na kami pero hindi kami nag-grab kasi nga magkakaiba kami ng bababaan. Eh diba, that time sa grab parang nakakahiya naman. Kung 2 tao kayo na magkaiba ng bababaan, medyo okay lang na makiusap. Kaya lang 3 kami this time. So, naisip namin na mag-regular taxi na lang yung paparahin mo sa daan. So, nag-aabang na kami ng taxi. Medyo madilim dun sa pinag-aabangan namin ng taxi kasi street lights lang yung meron na liwanag that time. And then, alam naman natin pag tumas mo na to, medyo madilim talaga yung mga daanan. Tapos, ang suot namin nun, pare-parehas kami mga naka-black blazer kasi nga, di ba pag financial advisor, naka-coat ka, ganyan, blazer. So, finally, nakapara na kami ng taxi. Si Cherry, sa harap siya sumakay dun sa tabi ng driver. Tapos kami ni Ma'am She, nandito kami sa likuran. So, syempre, usual, kwentuhan, ganyan. Tapos, nagsabi na kami kay Manong na magkakaiba kami ng bababa or ng bababaan. Ang unang bababa, si Cherry Ann. Sunod si Ma'am She, tas ako yung last. Bababa niya si Cherry Ann. O, bye Cherry Ann, ganyan. Catch up later, ganyan-ganyan. Tapos, drive uli ng konti, bumaba niya si Ma'am She. So, ako na lang yung So, nag-drive na si Manong, kaming dalawa na lang. Sabi niya, Ma'am, kayo po, saan po kayo bababa? So, sabi ko, dito po, sinabi ko na. Dito lang po, ganyan-ganyan. Sabi niya, yung pang-apat niyo pong kasama, saan po bababa? Diyos ko, kinikilabutan pa rin ako. Sabi ko, parang, syempre yung gulat ko, ako na lang yung nandun sa likod. Sabi ko, ano pong pang-apat na kasama na lumingon-lingon ako? 3 lang po kami sumakay. 3 lang po kami. So, parang si Manong, parang mapapatingin siya, kaya lang nagdadrive siya. So, parang binalik niya ganun. Sabi niya, Ma'am, 4 po kayo. Parang yung takot ko, naiinis na rin ako kasi ako na lang dun eh. Sabi ko, Kuya, wag po kayo nagbibiro ng ganyan 3 lang po kami sumakay. Sabi niya, Ma'am, 4 po kayo, lahat po kayo nakaitim. Nangangati yung utak ko itanong na nasan po yung pang-4. Alam mo yung pigil na pigil ako na tatanungin ko ba? Huwag ko nang tanungin kasi ako na lang yung nasa likod eh. Hindi na hinintay ni Kuya na itanong ko. Sinabi niya na 3 po kayo dyan sa likod. So sabi ko na lang, nagalit talaga ako. Sabi ko, Kuya, wag po kayo magbiro ng ganyan So parang sumiksik ako dun sa may bintana banda. Tapos, that time, chinachat ko na si Ma'am She, sila Cherry Ann, ganyan. Chinachat ko na kung anong nangyayari. Kasi akala ko, basta kung hindi ko na alam parang nabablanko na yung utak ko. Gusto kong tumalo ng taxi kasi ako na lang yung nandun buti na lang that time, medyo malapit na kami sa bahay. Tapos, nung pababa na, sabi ni Manong, Ma'am, kung sino man po yung, ito yung pinaka nanggigigil ako, Ma'am, kung sino man po yung sumama sa inyo, isama nyo na rin po Gumanon siya, sabi ko, ay naku Kuya, nagalit talaga ako sa takot. Sabi ko, ay naku Kuya, wala kaming kasama. Kung sino man yan, hindi sasama yan sa amin, sa inyo yan sasama, ganun. Galit na galit ako sa takot, ganun. Hindi nagmamadali akong pumasok, tinawagan ko sila Ma'am She, tinawagan ko si Cherry Ann, ganyan. Sabi ko na, wag muna tayong lumabas na isang araw kasi parang natatakot nga ako. Sabi daw kasi parang bad omen daw yun, diba? So, edi ayun, hindi muna kami lumabas the next day. So, ayun, good morning daw.